Hello mga idol, shoutout nga pala sa asawa ni idol na nagagalit kapag nanunood ng manhwa ay huwag nyo naman po pagalitan si idol dahil wala naman yan ibang chicks kundi ikaw lang. At batiin rin pala natin ng happy birthday si idol, mabuhay ka hanggat gusto mo. Shoutout din sa'yo idol na solid supporter since season 1 ay mabuhay ka. Binabati ko nga rin pala ang lahat ng mga nagsusubaybay sa ating recap araw-araw ay maraming salamat po sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo mga idol ay wala rin ako dito ngayon. At pasensya na rin pala sa mga hindi pa nababati ay sa susunod isasama ko na kayo. Sa kasunod nitong galaw ay tiningnan ng maigi ni Leader Choi ang kanyang palad kung saan napansin niya na labis niyang nararamdaman ang pagdaloy ng kanyang mana sa buong katawan nito. Dito ay masayang iniisip ni Leader Choi na mas dumoble pa raw ng dami ang kanyang mana ngayon, at nabatid din niya na ito pala ang tinatawag nilang mana cultivation. Kasabay nito ay maririnig ang mga tinig ng kanyang kasamahan na siyang nagtataka kung ano daw itong nasaksihan nila. Nang lumingon si Leader Choi Minwoo sa harap ng bida upang magpahayag sana ng kanyang saloobin ay bigla na lamang nagulat si Leader Choi matapos makita ang ginagawa ni Taekyang sa kanilang harapan. Kung saan matatanaw rin dito ang matinding pagkagulat sa iba nilang mga miyembro sa kanilang nasaksihan kay Taekyang. Sapagkat sa mga oras na ito ay bumungad sa kanilang harapan ang kahusayan ni Taekyang sa paggamit ng kanyang buong mana o tinatawag rin itong chi sa mundo ng Mirim. At dito ay matatanaw na patuloy siyang nagme-meditate at lumulutang sa ere habang pinapalibutan siya ng matinding umaapoy na chi o mana na siyang nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa loob ng silid kwarto. Dahil dito ay nagulat si Leader Choi at nagtanong sa kanyang kaisipan kung anong klaseng kakayahan nito na pinapakita ngayon sa kanila ni Taekyang. At sa kasunod nitong galaw ay patuloy pa rin sa pag-meditate si Taekyang kung saan pinapataas pa niya ang antas ng kanyang Scorching Fire Divine Art. At dito ay makikita ang mga nagliliyab na apoy ng aura ng kanyang chi sa buong paligid at bumubuo ng isang hugis bulaklak na siyang nagpabilib sa kanyang mga kasamahan. Ilang sandali nito ay kumalat ang isang ilusyon ng mga dahon ng bulaklak sa kanyang paligid at nagsimulang sumiklab ang kanyang mga mata matapos maabot ang isang napakataas na uri ng kanyang kakayahan. Ngunit sa kasamaang palad ay bumagsak si Taekyang sa itaas ng ere at nawala ang kanyang focus sa pag-enhance ng kanyang panloob na chi. At dito ay makikita na pinagmamasdan nilang lahat si Taekyang na bumagsak mula sa ere at umaaray sa sakit. Sa kasunod nito ay nag-alerto ang sistema na ang katibayan ng kanyang focus at katatagan ay nagawang makansela. Ngunit kahit papaano ay nagawa naman makamit ni Taekyang ang halos 100 taon na halaga ng kanyang chi ngayon. Pinaalam rin ng sistema na nakagawa rin siya ng isang dakilang tagumpay kung saan nakuha niya ang isang titulo ng pagiging eksperto. Inihayag rin ng sistema na matagumpay niya ring natapos ang biglaang misyon na ibinigay sa kanya. At ang kanyang Scorching Fire Divine Art ay nasa ika-7 antas na ng kanyang mastery. At ngayon ay nakakuha rin siya ng napakaraming karanasan at tumaas rin ng isang level ang kanyang antas. Subalit sa kabila ng mga iilang tagumpay na nakuha ni Taekyang sa pag-meditate ay umiiyak pa rin ito sa labis na pagkadismayado. Sapagkat halos muntikan na daw niya na marating ang inaasam nitong antas ng pagiging transcendent level o mas pinakamataas na antas ng pagiging martial artist. Kaya naman labis siyang nanghihinayang at nalulungkot sa mga oras na ito dahil hindi siya naging matagumpay sa pag-abot ng ganoong antas. Kasabay nito ay makikita na nakahawak ang bida sa kanyang puwet dahil na rin sa sakit ng kanyang pagkabagsak. At dito ay nagtanong si Leader Choi sa kay Master Kim kung mayroon bang nangyari na masama kay Taekyang. Tumugon naman si Master Kim na hindi din daw siya sigurado, ngunit narinig na daw niya minsan na may mga bagay na maaaring magkamali kapag gumagawa ka ng mana cultivation. Kasunod nito ay nagtanong naman si Miss Song kung nakikita rin ba nila ang mga bulaklak kanina na tinugunan naman ni Hyukjun na pareho daw silang nakita dalawa. At sa mga sumunod na minuto ay nag-isip si Taekyang na napakaaga pa daw upang maging dismayado sa mga pangyayari. Sapagkat mayroon pa daw siyang natitira na 3 mga kasamahan upang gawin muli ang kanyang ginagawa kanina. Sa puntong ito ay bumangon si Taekyang at naghayag sa 3 natitira nitong kasamahan na magsimula na daw silang lahat na maghubad ng kanilang mga sinusuot na damit. Kaya naman nabigla si Miss Song sa pahayag ng bida dahil siya lang ang nag-iisang babae sa kanilang lahat. Samantala makikita sa mga mukha ni Taekyang ang kanyang sobrang pagkasabik upang muli subukan ang pagpapalago ng kanyang antas. Wika pa niyang pahayag sa kanila na maghanda na daw sila at ilabas ang kanilang mga likod.
At sa kasunod nito ay muling nag-alerto ang sistema at sinambit na isang panibagong quest naman daw ang uulitin ngayon. Matapos ang ilang oras na pagsasaayos at pagsasagawa ng Jin family's cultivation technique sa kanyang mga kasamahan ay nagawa ni Taekyang padaluyin ng maayos ang lahat ng nakatagong mana ng kanyang mga kakampi. Kung saan sa puntong ito ay makikita na patuloy silang nakaupo sa sahig at abala sa pag-meditate sa kanilang katawan. Samantala sa isang tabi ng sulok ay makikita ang mukha ni Taekyang na tila dismayado sa mga nangyari sa kanya. Sapagkat hindi naging matagumpay si Taekyang sa kanyang pagsasaayos ng kanyang chi upang abutin ang pinakamataas na level ng pagiging martial artist o ang pagiging transcendent level nito. At kahit ilang tao pa daw ang kanyang susubukan sa pagsegowo nito ay tiyak na pareho pa rin daw ito ng resulta. Kaya't kahit ilang puwersa pa daw ng kanyang chi ang gagamitin dito ay hindi pa rin niya magawang abutin ngayon ang pagiging transcendent level martial artist. Pero kahit ganito daw ang nangyari ay mabilis naman naka-adjust sa paggamit ng kanilang chi circulation ang kanyang mga kasamahan. At inaasahan niya na daw na mas mabilis maka-adjust sina Miss Song at Mr. Kim dahil silang dalawa ay mga mage at sanay na sa paghawak ng mana. Ngunit mas hindi niya daw inaasahan sa lahat na makakapag-adjust si Hyukjun ng ganito kabilis. At maaaring siya daw ang pinakamabilis na nag-unlad sa lahat ng naririto. At kung magpapatuloy daw si Hyukjun sa kanyang chi circulation ay tiyak na mapapabuti daw nito ang kanyang pangangatawan at ang mga ugat nito. Kaya't hindi na daw niya kailangang mag-alala tungkol sa mga masasamang epekto mula sa kanyang tinamong pinsala sa kamay. Sa kasunod nito ay naghayag si Taekyang sa kanyang sarili na ang natitira na lang daw ngayon ay kung paano siya pipili ng mga baguhang hunter sa guild nila na maaari niyang turuan ng ganito. Matapos nito ay nag-alerto ang sistema na merong ilang mga tao sa kanyang kasamahan ang nakarating na sa pagiging 1-star sa cultivation technique ng Jin family. Kaya't salamat daw sa kanyang mahusay na paggabay kaya nagawa itong abutin ng kanyang mga kasamahan. At ang kanyang dating titulo na isang trainee ay umunlad sa pagiging isang training instructor. At nang ito ay mapansin ni Taekyang ay agad na napagtanto niya na siya ay umuusad na rin ng konti sa pagiging isang guro. Kaya't nakangiti niyang tinanong ang kanyang sarili na kung ito ba ang ninanais sa kanya ng tadhana na magsanay siya ng ilang mga hunter at palakasin sila. Matapos nito ay lumipat ang eksena sa loob ng isang nakakatakot na lugar ng mga halimaw sa isang high-ranking gates. Kung saan sa loob ng gates na ito ay matatanaw ang kulay lila na portal ng A-rank na gates papasok at palabas ng gates na ito. At dito ay makikita ang mga ilang bagong miyembro ng Peace Guild na nasa loob ng malawak at madilim na kagubatan ng gates na ito. Kasunod nito ay makikita na nagtatawanan silang lahat at masayang nagkukwentuhan sa kanilang mga kasamahan. At dito ay nagtanong ang isang baguhan na lalaki sa kanyang mga kasamahan na kung isa lang ba itong laban na pagsasanay ang kanilang pinasukan. Sapagkat ang sinabi daw sa mga abiso ay mga workshop lang daw muna ang gagawin nila sa loob ng isang linggo pagkatapos sumali sa guild na ito. Dito ay sumagot ng nakakatakot na pahayag ang kanyang mga kasamahan na tama daw ang kanyang iniisip na isa lamang itong workshop ang kanilang pinasukan, subalit ang gate na pinasukan daw nila ngayon ay isang A-rank na gate kung saan namamalagi ang Dark Mages sa madilim na kagubatan na ito. At dahil sa mga pahayag nila sa mga baguhan nitong kasamahan ay agad nagdulot ito ng matinding pagkabahala at pangangamba sa bawat baguhang miyembro ng guild nila. Kasabay nito ay sumagot ang lalaking nagtanong na marahil nagbibiro lang daw siya dahil sino naman daw ang guild na gagawa ng isang workshop sa loob ng isang A-rank na gate na halos isang linggo ang itatagal sa loob nito. Nagsalita naman ang babaeng hunter na ang tanging gumagawa lang daw nito ay ang Peace Guild, habang ang iba nitong kasamahan sa likod ay naghihiyawan dahil sobrang nasasabik sila sa pagharap sa mga matataas na ranggo na mga halimaw sa gates na ito. Kasabay nito ay nagpahayag ang isang miyembro ng guild na ang workshop daw ay hindi isang uri na papasok ka lang sa isang magarang lugar at gumawa ng kung ano-ano. Sapagkat ang pinunta daw nila dito ay mangangaso sila ng mga halimaw sa loob ng isang gate nang sama-sama at bubuo ng isang pagkakaisa. Samantala makikita naman na halos ang lahat sa mga baguhan na hunter dito ay natatakot at nababahala kung saan naghahanap sila ng mga sarit-saring dahilan para tumakas. Nagpahayag rin ng iba sa kanila na ang tunay daw na karanasan ang pinakamaganda sa lahat, habang ang iba naman ay nagsasawa na dahil maraming beses na daw silang pumasok dito sa loob. Kasabay nito ay nagtanong ang lalaking matakutin na kung saan ba si Jin Taekyang. Sumagot naman ang babaeng hunter na nagpunta pa daw sa may dulo si Taekyang para hakutin ang lahat ng mga kalaban patungo dito.
At sa kasunod nitong galaw ay agad na napansin nila na tumatakbo si Taekyang at nagpapahabol sa mga halimaw habang ito ay kamakaway sa kanila. Sa sandaling ito ay nagsalita ang matakutin na lalaki na nandoon daw banda si Taekyang, nababalisa rin niyang inihayag na sobrang dami daw na mga halimaw ang hinakat ni Taekyang. Dito ay nagpahayag ang babaeng hunter na hindi daw pwedeng siya lang ang kikilos at magpapakahirap dito sa mga kalaban, kaya naman inanyaya niya ang lalaki at ang iba nitong mga kasamahan na tumulong rin daw sila at mag-enjoy lang sila ngayon sa pagpatay ng mga halimaw. Matapos nito ay lumipat ang eksena kung saan isinalaysay ang mga kaganapan 1 linggo lamang ang nakalipas. Kung saan naging matagumpay si Leader Choi Minwoo na makuha ang lahat ng gusto niya matapos ang mahabang negosasyon kay Lee Jung-ryang. At sa kasunduang ito ay ibinigay ni Lee Jung-ryang ang monopolyo sa 20 gate at ilang bahagi ng kanyang ari-arian at daan-daang libong salapi. At ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa mga Black Hunters na hinuli nila at sa malalapit na tauhan ni Guildmaster Park Tae-sob ng Myeongdong Guild. At dito ngayon magsisimula ang ebolusyon ng Peace Guild sa isa sa mga gate na hawak nila o eksklusibong pagmamay-ari na nila. Kung saan bumalik na ang pangyayari sa kasalukuyang eksena habang hinaharap nila ang mga A-rank na skeletons at mayroon mga hawak na sandata na pasugad sa kanila. At dito ay makikita na natatakot ang isang lalaki at nagdadahilan sa kanyang mga kasamahan na siya daw ay ihing-ihi na. Kasabay nito ay nag-utos ang isa sa mga hunter na tama na daw ang pagiging duwag nila at hawakan nila ng maayos ang kanilang mga kalasag upang harapin ang mga halimaw. At sa kasunod nito ay makikita na nakaupo lamang si Taekyang sa isang puno kung saan hinahayaan niya lang ang mga baguhan na humarap sa mga papalapit na halimaw. Wika pa ng isang hunter na sila daw mga baguhan ay magkaisa dahil hindi daw kailanman tumutulong ang bastardong lalaki na si Jin Taekyang. At kaya niya raw sinasabi ito ngayon sa kanya dahil alam niya na nagtayo daw si Taekyang ng isang foundation na yun para sa kawang gawa dahil alam daw ni Taekyang na maaaring may mamamatay dito sa loob ng gates. Samantala narinig naman ni Taekyang ang sinasabi ng lalaki at inihayag sa kanyang sarili na mukhang pinapalabas daw nila na napakasama niyang klaseng tao. Pero sa tingin niya daw ay kailangan talaga nilang marinig ang mga ganitong uri na pahayag para may handa ang mga baguhan sa tamang pag-iisip. Ngunit hindi niya daw kakalimutan ang pagmumukha ng lalaking nagsabi nito tungkol sa kanya. Sa kasunod nito ay agad mayroong napansin si Taekyang mula sa mga nagsilabasan na skeleton warriors kung saan nakita ng kanyang mga mata ang isang skeleton knight. At sa kasunod nitong galaw ay lumitaw rin ang isa pang skeleton knight kung saan inihayag sa kanila ni Taekyang na ito raw ay makakabuti para sa kanyang kasamahan para masanay pa ng lalo ang kanilang mga kakayahan. Ngunit sa kasunod nito ay mayroong isa pang naiiba na halimaw ang siyang nagpakita sa mga mata ni Taekyang na nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanyang sarili. Kaya naman mabilis itong tumayo sa sanga ng puno at nagsalita sa kanyang sarili na hindi daw ito isang ordinaryong skeleton knight ang kanyang nasaksihan ngayon. Sapagkat ang presensya daw ng halimaw na ito ay naiiba kumpara sa dalawang skeleton knight na nagpakita sa kanya. At dahil dito ay ginamit ni Taekyang ang kanyang chi sense upang suriin at alamin ang kasarian ng halimaw na ito. Kung saan bumungad sa mga mata ni Taekyang na isa itong skeleton warlord na may antas na level 105. At sa kanilang hindi inaasahan ay nagsalita rin ng halimaw at hinahamon ang mga tao na lumapit sa kanya. Kasabay nito ay bigla na lamang nahulog si Taekyang sa sanga ng puno, habang ang kanyang mga kasamahan naman ay nababahala at natatakot sa mga oras na ito. Wika pang tanong nila na kung kailan pa daw naging marunong magsalita ang mga halimaw na ito. Sapagkat sa buong buhay daw nila ay hindi pa sila kailanman nakakita ng nagsasalita na halimaw. Sa kabilang banda naman ay makikita si Taekyang na nakakapit ng mahigpit sa sanga ng puno matapos itong muntikan mahulog kanina, at dito ay kanyang inihayag na ang skeleton warlord daw na yun ay magkatulad din sa named monsters na Black Wyvern na kanyang pinatay noon. Sa puntong ito ay tinawag ni Taekyang ang isa sa kanyang mga kasamahan sa Peace Guild na babae na si Kim Ji-woon. Kung saan inihayag ng bida na ang naiibang skeleton warlord na halimaw daw na nakikita nila ngayon ay isa daw named monsters. Ngunit hindi naman nabigla si Kim Ji-woon matapos maghayag si Taekyang na isa itong named monsters. At dahil dito ay nagtataka si Taekyang na nagtanong sa kanya kung bakit hindi daw siya nasorpresa sa kanyang pahayag. Dito ay inihayag ni Kim Ji-woon na medyo nagulat din daw siya noong una niyang makita ang halimaw, pero nawala daw ito kaagad matapos niyang napansin na hindi nag-aalala si Taekyang para sa kanila.
Dahil kung talagang napakasama daw ng kanilang sitwasyon ngayon ay tiyak na pina-address na daw sila nito kanina pa. Sa puntong ito ay ngumiti na lamang si Taekyang sa kanya kung saan nabatid nito na si Kim Ji-woon ay may tinataglay ring ugali ng pagiging matapang. Kasunod nito ay naghayag si Taekyang na makakayanan daw nilang harapin ang Skeleton Warlord na ito ng magkasama. Sapagkat siya na daw ang bahala sa dalawang Skeleton Knight at sa kanilang leader na Skeleton Warlord at sila naman daw ang bahala sa ibang mga galami nito. Dito ay nagtanong si Taekyang kay Kim Ji-woon kung hanggang kailan kaya makakayanan nilang tumagal sa laban. Tumugon naman si Kim Ji-woon na ang mga bagong kasamahan daw nila sa pagkakataong ito ay mga walang karanasan, kaya't sa tingin daw niya ay sapat na ang 1 oras para tumagal sa pakikipaglaban sa mga maliliit na Skeleton Warriors. At sa kasunod nitong galaw ay bigla na lamang nagulat si Taekyang kung saan muntikan na itong mawala ng balanse sa itaas ng puno matapos umungol ang Skeleton Warlord. Kasabay nito ay makikita na nabigla rin ng mga kasamahan ni Taekyang pati na ang kanilang mga bagong recruit na miyembro. At ang dahilan kung bakit sila nagulat ay dahil gumamit ang Skeleton Warlord ng isang espesyal na kasanayan, kung saan ang kasanayan na ito ay ang pagsaman o pagbuhay muli ng mga patay sa lupa. Dito ay inihayag ng sistema na ang mga natutulog na patay ay bumangon dahil sa pagtawag ng kanilang commander. Ilang sandali nito ay muling nabuhay muli ang mga patay na nakabaon sa lupa ng matagal ng panahon. Kung saan makikita dito na unting-unti na silang bumabangon at bumabalik upang tumulong sa pakikipaglaban sa kanilang commander. Ilang segundo lang ang nakalipas ay daan-daang mga mandirigma na Skeleton Warriors ang siyang bumungad sa kanilang harapan na nasa ilalim ng isang espesyal na kasanayan ng Skeleton Warlord. Sa puntong ito ay muling tinanong ni Taekyang si Kim Jin-woo kung sigurado ba siya sa kanyang unang pahayag na kaya nilang tumagal ng 1 oras. Kasunod nito ay makikita na tila nagbago ang pag-iisip ni Kim Ji-woon at nagsalita na mukhang lumalala daw ang kanilang sitwasyon at mukhang 30 minuto lang ang makakayanan nila na itagal sa kanila. Basta't hindi lang daw gumawa ng kahit anong kalokohan ang salbaheng Skeleton Warlord na halimaw sa kanila. Sumagot naman ang bida na mukhang hindi daw yun mangyayari ang kanyang iniisip dahil natitiyak niya na makikialam daw talaga ang pinuno ng mga halimaw na ito. Sa sandaling ito ay sumigaw ng napakalakas ang named monsters na Skeleton Warlord at nanlilisik ang kanyang mga mata at naghahanda sa kanyang pagsugod laban sa kanila. Kaya't sa puntong ito ay nagsalita si Taekyang kay Kim Ji-woon na mukhang tama daw ang kanyang sinabi. Kasabay nito ay makikita na tila nag-uumpisa ng mabahala si Kim Ji-woon sa mga oras na ito. At sa kasunod nitong galaw ay nag-alerto ang sistema na nagawa na daw ma-activate ang espesyal na kasanayan ng Skeleton Warlord. Kung saan ang lahat ng mga halimaw na nasa ilalim ng utos ng Skeleton Warlord ay mas pinalakas ang kanilang strength, agility at magic. Sa puntong ito ay mas sumiklab pa ng lalo ang lakas at puwersa ng mga halimaw na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Skeleton Warlord. Kung saan matatanaw dito ang malaki na pagtaas ng sigla ng mga kalaban. Sa kasunod nitong galaw ay hindi pa rin natapos ang pagpapalakas ng Skeleton Warlord sa kanyang mga galame at binigyan pa niya ito ng 5 beses na pagtaas ng level ang mga Skeleton Warriors. Matapos nito ay muli na tinanong ni Taekyang si Kim Ji-woon kung kaya pa rin ba niya tumagal ng 30 minuto mula sa mga halimaw na ito. Ngunit hindi tumugon si Kim Ji-woon at nagbigay lamang ng ngiti sa bida kung saan napansin ni Taekyang na siya ay nagsisimula ng magpawis. Ngunit sa kanilang hindi inaasahan ay bigla na lamang nagbato ng isang kulay lila na mahika o parang lightning bolt ang named monsters na Skeleton Warlord patungo sa kinatatayuan ni Taekyang. At dito ay makikita ang matinding pinsala na ibinigay ng named monsters at tumama ang kanyang lightning bolt sa isang puno na siyang nagpagulat sa lahat ng mga kasamahan ni Taekyang. Subalit mabilis namang nakaiwas si Taekyang mula sa matinding pag-atake ng Skeleton Warlord kung saan maririnig sa likod ng bida na nag-aalala na tinawag ni Kim Ji-woon ang kanyang pangalan. Sa sandaling ito ay agad naging seryoso si Taekyang sa pagharap ng mga Skeleton Warriors dahil napansin nito na tila isa silang malaking banta para sa kanyang mga kasamahan. At nang mapansin ni Taekyang ang bumabagang kulay lila na aura na nanggaling sa espada ng Skeleton Warlord, ay kaagad na sumigaw ito sa kanyang mga kasamahan upang pagsabihan silang lahat na umatras at bumalik sa entrance ng gate. At sa kasunod nitong galaw ay kaagad nagbigay ng matinding utos ang Skeleton Warlord sa kanyang mga galame na Skeleton Warriors na sugurin daw nilang lahat ang mga bastardong tao at patayin silang lahat. Matapos nito ay agad na kumilos ang lahat ng mga Skeleton Warriors patungo sa kanila ni Taekyang,
habang makikita naman dito ang mabilis na pagsitakbo ng mga miyembro ng Peace Guild patungo sa labasan ng A-rank na gates na ito. At sa kasunod nitong galaw ay nag-uunahan ang mga baguhang hunter upang makalabas at mailigtas ang kanilang mga sarili mula sa kapahamakan, kung saan sa mga oras na ito ay natatanaw na nila ang portal sa pag-alis dito sa gates. Kasabay nito ay lumingon si Kim Ji-woon sa kay Taekyang kung saan makikita sa kanyang mukha na labis siyang nag-aalala para sa kanya. At dito ay makikita na nakikipaglaban si Taekyang sa mga sandamakmak na skeleton warriors ng Paatros, kung saan tumigil si Kim Ji-woon at tinawag ang pangalan ni Taekyang. Ngunit ang bida ay tumugon sa kay Kim Ji-woon na mauna na daw sila sa pag-alis dahil susunod na lang daw siya sa kanila matapos siyang makakuha ng pagkakataon na tumakas. Subalit nanatili lamang na nakatayo si Kim Ji-woon at hindi umaalis dahil mukhang ayaw pa niya iwan ng mag-isa si Taekyang sa loob ng gates na ito. Sa kasunod nitong galaw ay nagawang masugutan ng isang skeleton warriors ang pisngi ni Taekyang habang ito ay nakikipagbakbakan sa isang halimaw. Ngunit mabilis naman nagbigay ng isang malupit na galaw si Taekyang upang paslangin ang samugat sa kanyang pisngi. At dito ay muli niyang inihayag kay Kim Ji-woon na huwag na daw siya alalahanin nito at umalis na daw siya dito ngayon. Humingi naman ng paumanhin si Kim Ji-woon dahil wala itong magawa na tulong sa bida, pero inihayag nito kay Taekyang na bumalik daw siya sa kanila ng buhay at kumpleto ang katawan. At dito ay tuluyan ng nilisan ni Kim Ji-woon ang A-rank na gates kung saan mag-isa na lamang si Taekyang na nakikipaglaban sa mga halimaw. Matapos nito ay bigla na lamang tumalo ng pag-atake ang tatlong mga skeleton warriors upang patayin si Taekyang, ngunit ang bida ay ayaw magpatalo at naghahanda rin ng kanyang pag-counter-attack laban sa kanila. At sa kasunod nito ay isang malakas na pagsigabong ang siyang narinig kung saan nabasag ni Taekyang ang mga kalansay ng skeleton warriors. At sa kasunod nitong galaw ay dumadaos-dos sa pag-atras si Taekyang at napayuko na lamang sa harapan ng mga skeleton warriors. Kung saan sa mga oras na ito ay pinalibutan na siya ng mga skeleton warriors at hinaranggan nila ang kanyang mga daanan palabas ng gates. Sa puntong ito ay matatanaw ang halos napakaraming skeleton warriors na pumapalibot sa ating bida at naghihintay sa kanyang susunod na gagawin. At dito ay mabagsik na nagsalita ang pinuno ng mga skeleton warriors o tinaguri ang named monsters at sinambit sa bida na napakahangal niya daw klaseng tao. At sa kasunod nitong galaw ay makikita ang mabagsik na kulay lila na aura na siyang umuusbong sa buong katawan ng halimaw. Kasabay nito ay nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin kay Taekyang at ito ay nagtanong sa kanya na kung handa na ba siya mamatay ngayon. Ngunit sa hindi inaasahan ng skeleton warlord at ng kanyang mga galami na skeleton warriors ay bigla na lamang tumayo si Taekyang na tila walang may nangyari at hindi natatakot sa kanila. Kaya naman nagbigay ito ng matinding pagkagulat sa kanilang lahat. Dito ay inihayag ni Taekyang sa harapan ng mga halimaw na mabuti naman daw na umalis na ang lahat sa kanyang mga kasamahan. Wika pa niyang tanong kung bakit daw kaya naging mabagal ang mga skeleton warriors sa pag-atake nito sa kanya. At ang pagpapahiwa ng pisngi ni Taekyang mula sa halimaw kanina ay isa lang pala pag-arte para ito ay maging kapanipaniwala sa kanyang mga kasamahan. Dahil dito ay naguguluhan na nagtanong ang named monsters sa ating bida kung ano ba ang kanyang binabalak na gawin. Pasimpleng tumugon naman si Taekyang sa skeleton warlord na ito daw ay wala lang at mayroon lang daw siyang gagawin at susubukan na isang bagay. At ang bagay daw na tinutukoy niya ngayon ay ang pagpatay sa kanilang lahat. Kung saan sa mga oras na ito ay nagsisimula ng magliyab ang tinataglay na scorching divine art ni Taekyang at naghahanda ng kanyang one-strike hit na kasanayan. Sa pagkakataong ito ay makikita sa mga mata ng skeleton warlord ang matinding pagkabalisa nito at takot matapos makita ang kasanayan ni Taekyang. At sa kasunod nitong galaw ay nagbigay si Taekyang ng isang matinding pag-atake ng kanyang one-strike hit patungo sa lahat ng mga nakatayong skeleton warriors pati na rin ang pinuno nila na skeleton warlord. Kasabay nito ay binigkas ni Taekyang ang napakalakas ng pagbigkas na one-strike hit.